Excuse me, anong nangyayari dyan sa harap? Miss, may matandang babae sa harap na nahihimatay. Huwag kang lumapit diyan. Baka mamaya, mas scam ka pa niyan. Buhay yan. Paano nyo naman hahayaang mamatay? Salamat sa'yo, Binibini. Ay naku, ang mga mata mo. At sinagip mo pa ako. Talagang malaking utang na loob ko sa'yo. Lola, ayos lang po. Trabaho ko lang po yun. Anong pangalan mo? May asawa ka na ba? Lola, ako si Lin Chunyan. Single. Single ka? Mabuti naman, single. Gusto mo bang maging apo-in-law ko? Ano? Lola, wag po kayong magbiro. Bulag ako. At may dinadalang 3 buwang bata. Humanap na lang po kayo ng iba. Ay naku. Sa pamilya namin, kakaunti ang mga supling. Kung ikakasal ang isang matanda, may kasama pang maliit. Basta't pumayag kang pakasalan siya. Ako, ang lola mo, ituturing kong tunay na apo ang batang ito. Hindi mo rin namang gusto na pagkapanganak ng bata ay wala na itong ama, di ba? Bulag ako. Kung sasama sa akin ang bata, maghihirap lang din siya. Sa harap kahit paano. May iba pang makakatulong mag-alaga. Halika na, umuwi na tayo. Samahan mo ang lola mo. Halika. Boss Chi, may dinala si Lola mula sa labas na isang babae. Ang pangalan ay Lin Chunyan. Sabi niya, ito raw ang magiging biyenan. Ang pangalan niya ay Lin Chunyan. Sabi, magiging asawa raw niya sa hinaharap. At saka, buntis pa raw siya. Ganoon ba? Titingnan ko nga kung paano ako malilinlang ng isang babaeng buntis para maniwala si Lola na pumasok siya sa bahay na ito para maging asawa ko. Ikaw ba ang apo ni Lola Chi? Ako si Lin Chunyan. Bulag pa. Sabihin mo? Kaninong anak ang dinadala mo? Ako, ang alam ko lang, halaman siya. Ah, talaga? Sinilip mo pala ng husto ang tungkol sa akin. Ganito ba ang paraan mo para lokohin si Lola ko at mapakasalan ako? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam? Nagkataon lang na nasagip ko si Lola Chi. Si Lola ang nagsabi na dapat kitang pakasalan. Sige. Kung ayaw mong magsabi ng totoo, huwag kang magalit kung hindi kita tratuhin ng maayos. Ano bang pinagtatangtangaan mo? Tumayo ka! Tulong, hindi ako marunong lumangoy. Kung ganoon, sumagot ka ng maayos sa tanong ko. Hindi ako nagsisinungaling. Noong 3 buwan ang nakalipas, may isang lalaki akong nakarelasyon. Pero, bukod doon, wala na akong ibang nakarelasyon. Kung ganoon, ipa-abort mo ang batang yan na hindi mo alam kung kanino. Pagkatapos, maaari kong isipin na gawin kang asawa ng pamilya Chi. Hindi pwede. Ayon sa doktor, ang katawan ko ay hindi pwedeng magpa-abort. Pakiusap, hayaan mo na akong umalis. Ang batang dinadala ko ay walang kinalaman sa iyo. Ito na naman ang pangit mong paraan. Hindi ka pa ba nagsasawa sa pag-arte? Sa may collarbone ng babaeng iyon, mayroong birthmark na hugis bulaklak. Nababaliw na ba ako? Bakit ko naisip na ang ganitong klaseng babae ang siyang nagligtas sa buhay ko? Jinx. Ganito ba ang palagi kong itinuturo sa iyo? Ito'y bagay na nauuwi sa pagkamatay. At ikaw ay naglalaro lamang? Chunyan, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Lola,
Hindi na magiging totoo ang ating kasunduan. Hindi na ako magpapakasal. Pakiusap, hayaan ninyo akong umalis. Mabuting bata, umuwi ka muna. Nandito ako, at ako ang sasagot para sa iyo. Halika na, bilisan mo. Jingze, muntik mo nang ikamatay ni Chunyan ang kanyang sarili at ang kanyang sanggol. Sa moral at legal na aspeto, kailangan mong pakasalan siya. Lola, aksidente lang iyon. Kung papayag siya, maaari ko siyang bayaran sa ibang paraan. Ang mapapangasawa ko ay tanging ang taong nagligtas sa akin noong araw na iyon. Hinalughog mo na ang buong bincheng. Kung mahahanap mo siya, matagal mo na siyang nakita. Kung hindi mo pakakasalan si Chunyan, ako, magpapakamatay ako sa harap mo. Lola, pirmahan mo na. Ano ito? Miss Lin, ito ay prenuptial agreement. Dito nakasaad ang mga obligasyon ni Mr. Chi sa inyo at sa magiging anak habang kayo ay kasal. Ngunit si Mr. Chi ay mayroong minamahal. Kapag natagpuan niya ang babaeng ito, ang inyong kasal ay agad na magwawakas. Pinilit ako ng matandang babae, nangatering ang buhay niya. Kaya napilitan akong pakasalan ka. Kaya wala akong magawa kundi pumayag. Hindi mo rin naman gustong makita ang isang matandang mabait sa iyo na masaktan, di ba? Pagkapanganak ng bata, wala rin akong magagawa. Hindi ako makakapagtrabaho para kumita. Ang manatili sa pamilya Chi ay talagang ang pinakamagandang option ko. Pipirmahan ko. Tandaan mo, kontrata lang ang kasal natin. Huwag kang mangarap sa mga bagay na hindi sayo. Kapag nakita ko na ang nagligtas sa buhay ko, maghihiwalay ka agad tayo. Kung hindi, marami akong paraan para gagawin kong impyerno ang buhay mo. Salamat sa inyo at kay Lola sa pagtanggap sa akin. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakapanganak na ako, aalis na ako sa pamilya Chi. Sa panahong ito, sana magtulungan tayo. Sana panindigan mo ang sinabi mo. Hoy, putang ina, bulag ka. Magde-deliver ka pa ng ano? Pupunta dito ngayon si Boss Chi. Kung makaabala ka kay Boss Chi, kahit 10 buhay mong hamak ay hindi sasapat para bayaran mo. Umalis ka na nga rito. Yung Boss Chi na sinasabi mo? Si Chi Jingze ba yun? Kung siya nga, kilala ko siya. Basta papasukin mo lang ako para mag-deliver. Mag-iingat ako, hindi kita gagambalain. Ay, sana sinabi mo agad. Kilala mo pala si Boss Chi? Hindi na kita pipilitin. Ganito. Dito ka dumaan. Diretso ka lang. Malapit na. Yun. Salamat kuya. Siya na. Isang hamak at bulag na hayop, naglakas loob pang magsabing kilala niya si Boss Chi. Ako nga, masasabi kong kilala ko ang Diyos ng yaman. Pasensya na. Nagpapadala ka ng bulaklak para magpabango. Hanggang dito sa hotel mo pa ako hinabol? Mas mabuti pang huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Hindi kita magugustuhan. Chi Jingze, nagkakamali ka. Hindi ako. Paumanhin po, Boss Chi. Hindi ko dapat pinapasok ang taong mababa ang kalagayan dito. Nakasagabal siya sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Paaalisin ko na siya. Taong akin siya. Kahit hindi ko siya gusto, hindi siya pwedeng apihin ng basta-basta. Tinanggal ka na. Paumanhin po, Boss Chi. Talagang hindi ko alam na kilala ninyo ang babaeng ito. Kung alam ko lang, kahit bigyan pa ako ng lakas ng loob ng tigre,
Hindi ko rin kayang galawin ang taong inyo. Boss Chi, ipagpaumanhin ninyo po ako. Anong ginagawa mo rito? Nagde-deliver? Oh, naku, malamang malalate na ang order ko. Salamat sa pagsagip sa akin. Kung ganyan kang clumsy, huwag ka nang lumabas at magpahiya. Dito na siguro. Magandang araw po. Ito po ang in-order ninyo. Pakikuha po. Ito ang presidential suite ko. Sigurado ka bang dito ang dapat mong deliveran? Boss Key. Nagkakamali po kayo. Mukhang mali na naman ang napuntahan ko. Alis na po ako. Akala ko may konting dignidad ka pa. Hindi ko inakala. Nakatulad ka rin ng mga babaeng gustong mang-akit sa akin. Naging binibining chika na. Nagpapanggap ka pang nagde-deliver. Pinapayuhan kita? Mas mabuti pang bawasan mo ang iyong mga pakulo. Kailangan pa bang itapon kita sa tubig? Bago ka matuto? Ako ang nag-utos. Ako ang nag-utos. Anong, gusto mo pa ba akong parusahan? Mga rosas, ako ang nagpabili, padala, ako rin ang nagpa-deliver. Kung may galit ka man, sa akin mo ibuhos. Huwag mong apihin ang apo-in-law ko. Lola, sa pamamagitan ng pagbabalak niya at sa tulong mo, naging asawa ng presidente siya. Ang asawa ko ay dapat lang iyong tao na nagligtas sa akin noon. Habang mas tinutulungan mo siya, lalo ko siyang nasusuklaman. Matandang ginang. Siguro, mauna na muna ako. Wag mo na akong tawaging matandang ginang. Lola na ang tawag mo sa akin. Tandaan mo, kahit kailan, huwag kang maniniwala sa mga kalokohan na sinasabi ng mga lalaki. Marami na akong nakitang tao, apo. Noong unang kita pa lang sa'yo, alam ko na mabuting bata ka. Ang titulo bilang apo-in-law ng pamilya Chi habang buhay pa ako, iyo lang yan. Presidente Chi, alam mo naman po yan. Wala po akong magagawa. Pagkaalis lang ni Lola, ang bilis mo naman, umakyat sa kama. Anong ginagawa mo? Hindi ko balak matulog sa iisang kama. Sa sahig na lang ako. Ikaw ang papatusin kong matulog sa kama. Kanina, nagkamali ako sa'yo. Hindi naman ako ganoon kawalang hiya. Para makipag-agawan sa isang buntis sa kama, magpapabukas ako ng ibang kwarto. Hindi pa ako nakakatulog sa kasing lambot nitong kama. Hindi ka pa pala umalis? Huwag mong subukang ulitin. Ang pumunta sa kwarto ko. Iyong kwarto 501 sa unahan, iyon ang eksklusibong presidential suite ni Presidente Chi. Ate Yanran, napakaganda mo. Ngayon, si Presidente Chi ay personal na nag-utos na ikaw ang interbyuhin? Mukhang ang titulo bilang biyena ng pamilya Chi ay para lang sa'yo. Hindi ba't ito ang aking kapatid na nabuntis ng hindi pa kasal at magulong ang buhay, si Lin Chunyan? Isang bulag, nangahas pang mang-akit kay Presidente Chi. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Sino ka? Bitawan mo ako! Ano? Mahal kong kapatid. Bulag ka na pala. Boses ko, hindi mo na rin nakikilala. Lin Yanran, bitawan mo ako. Hindi ako kapatid mo. Kung hindi dahil sa nanay mo noon, hindi sana ako mabubulag. Lahat ng ito ay pag-aari ng pamilya Lin. Hindi ninyo ito pwedeng kunin. Gago ka. Malapit nang mabangkarote ang pamilya Lin.
Gusto mo kaming mag-ina ay sumama sa inyo para magdusa? Panaginip lang iyan. Noon, ikaw ang hindi marunong tumingin sa sitwasyon. Kaya hindi kami kasalanan ni Mama na umalis sa malas na pamilya Lin. Kaya nakapag-asawa uli si Mama ng isang mayaman sa lungsod, at ako, naging kilalang kilala na pianista. Habang ikaw, isang bulag, ang mag-deliver ng pagkain. Ang mas bagay sa iyo. Sabihin mo, kanina, kung ano-anong ginagawa sa kwarto ni Boss Chi, ano ba ang balak mo? Bitawan mo, ikaw! Hoy, sabi ko, ang tagal mo nang hinahanap ang taong iyon, pero hindi mo pa rin nakikita ang babae. Ano sa palagay mo, may posibilidad kaya na ang babaeng iyon ay hindi babae, kundi isang bakla? Kung mangangahas ka pang insultuhin siya, ako ang unang gagawa sa iyo ng bakla. Aray, masakit. Mababali ang kamay ko. Bitawan mo muna. Bitawan mo! Bitawan mo ako! Dito sa CR para sa VIP lang. Walang pumupunta rito kadalasan. Kahit sumigaw ka ng ubusan ng lalamunan, walang sasaklolo sa'yo. Sabihin mo, paano mo nang akit si Chi Jingze? Hindi ko siya inakit. Ayaw mo pang aminin. Nakita naming mismo. Lumabas ka sa kwarto niya. Isang buntis na bulag. Hindi ka karapat-dapat na ikumpara kay Yanan. Sasabihin ko sa'yo, kapag may balak ka kay Boss Chi, dapat kang mamatay. Ang mata ko. Nakakakita na ako ng kaunti. Mukhang ayaw mo nang mabuhay, ano? Nakatingin ka pa sa akin. Mukhang bulag ka pa rin. Hindi sapat yun. Magandang araw po, Ginoong Chi. Ako po si Linyan Ran. Isa po ako sa mga kandidato para sa personal na interview. Ngayong taon, ako ay... Pasok at tingnan kung may tao sa loob ng CR. Sandali. Ginoong Chi. Babae po ang CR na ito. Hindi kayo pwedeng pumasok. Tama po, Ginoong Chi. Ayon sa balibalita, kayo po ay mahigpit sa moralidad. Hindi kayo nagpapaligaw-ligaw. Kung basta-basta na lang kayong papasok sa CR ng babae, masama po sa inyong reputasyon yan. Ginoong Chi. Ginoong Chi. Ginoong Chi. Talagang wala pong tao sa loob. Lin mo, bilisan mo. Tawagin ang doktor. Opo. Ang birthmark na ito, siya kaya? Boss Chi. Isa lang siyang buntis na bulag. Bakit mo pa siya pinapahalagahan ng ganyan? Apo ko, kumusta ka na? Habang buntis, paano ka nasugatan ng ganito? Kung magpapatuloy ito, maaari kang makunan. Ano? Makunan? Oh. Pero mabuti na lang agad kayong nagpunta rito. Nagreseta ako ng gamot para sa pagbubuntis. Tingnan ninyo ito. Sino ang magbabayad? Okay na. Pag uwi ninyo, mag-ingat kayo. Kambal ang dinadala mo. Kailangan, mas maging maingat. Ano po ang sinabi ninyo? Kambal ang dinadala ko? Oh. Hindi ko naman sinasabing kayo ng asawa mo ay napakapabaya ni hindi ninyo alam kung ilan ang dinadala mo. Ayos, ayos. Kambal pala ang dinadala mo. Ikaw ang magiging swerte ng pamilya namin. Paumanhin po, Lola. Wala akong pera noon para magpa-prenatal check-up. Kaya hindi ko alam na kambal ito. Ngayong alam na, hindi pa huli ang lahat. Jinx, ikaw, alagaan mong mabuti ang apo ko. Huwag mong pabayaan ang magkambal na ito. Mga anak, sisikapin ni Mama na mapangalagaan kayo.
Ang dinadala niya, kaninong anak kaya ito? Yung birthmark na hugis bulaklak? Hindi ako nagkakamali. Baka naman, ang hinahanap ko ay talagang siya. Apo, mula ngayon, huwag ka nang mag-deliver ng pagkain para sa isang buntis. Masyadong mapanganib iyon. Pero, Walang pero. Humingi ka ng pera kay Jingze. Sasabihin ko sa iyo, ang apo kong lalaki ay napakayaman. Hoy! Ang kulit mo! ayaw na ayaw niya sa akin. Malamang ayaw din niya sa magambal na ito. Hindi ako dapat umasa sa mga imposibleng pangarap, mga anak. Ako mismo ang magpapalaki sa inyo. Lola, gusto ko nang umuwi. Binibini. Binibini. Mula nang pumanaw ang aking ina at pinagtabuyan ako sa Lin family. Ilang taon na, wala nang tumatawag sa akin ng binibini. At ang boses na ito, parang pamilyar. Yung pagbangga kanina. Nagawa na akong makita ng kaunti ang mga hugis sa paligid. Sino po ito? Binibini. Ako si Ji Lu, ang tagapangasiwa. Ang mga mata ninyo, hindi pa po ba ganap na gumaling? Nato, G. Lou, anong ginagawa mo rito? lumabas ako para bumili ng bird's nest para kay Binibini Lin at Madam Chin. Mga bird's nest. Hindi ninyo po alam, ang dalawang yan, wala silang ginawang mabuti. Kaming mga alila, talagang hirap na hirap kaming magsalita. Paumanhin po. Binibini, hindi ninyo kailangang humingi ng paumanhin. Kung nandito pa po ang amo, hindi niya po hahayaang matrato ng ganyan. Huwag na nating pag-usapan yan. Binibini, sa susunod na buwan ay ang taunang paligsahan sa piano. Mula nang ang mga mata ninyo nawalan ng paningin, matagal-tagal na rin, hindi na sumali sa paligsahan. Si Lin Yanran, palagi na lang siyang nananalo. Ang yabang-yabang niya, kami, hindi na namin matiis. Ako? Isang bulag na tulad ko. Paano pa ako makakapagtugtog ng piano? Sinong nagsabing hindi mo kaya? Xiaonian, baby ko, nakauwi na ako. Kiao, nakauwi ka na galing sa pag-aaral sa ibang bansa? Nagulat ka ba? Kasi naman, nag-aalala ako sa iyo. Kanina ko lang narinig na sasali ka sa paligsahan sa piano. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Ako. Wala akong tiwala sa sarili ko. Xiaonian, kumapit ka. Graduate ka ng prestihiyosong paaralan, isang henyo sa piano. Nandito ako para sa iyo. Takot pa ba tayo kay Lin Yanran? Ngayon? Dapat nating ipakita natin sa kanya ang ating kakayahan. Oo, Binibini. Ang iyong kasanayan at talento, kaming lahat ay nakasaksi. Mas magaling ka sa babaeng yon, nang malayo. At saka, ang itsura ninyo. Kapag nagpipiano, gusto ko ulit itong makita. Drive. Kung ganon, punta muna tayo bumili ng damit para sa kompetisyon. Wag na. Wala akong pera ngayon. At saka, buntis ako. Hindi rin ako komportable mag-gown. Ano? Buntis ka pala? Hiya, buntis ka na. Pinapahanap ka pa ng asawa mo ng pagkakakitaan. Hindi ka pa binibigyan ng pera? Kahit isang gown, ayaw ka pa bilhan? Hindi pwede, hindi pwede. Ang kasal na to, hindi ako sang-ayon. Dali, hiwalayan mo na yung gago mong asawa na yan. Okay lang. Kami niya. Hindi ganoon ang sitwasyon. Ikaw talaga? Ganito ka na talaga noon pa man. Kapag napagdesisyonan mo na ang isang bagay, walang makakapigil sa'yo. Sige na. Kung ganon, punta na tayo bumili ng gown. Gamitin mo ang card ko. Tara na. Tagapangasiwalo. Aalis na muna kami. Binibini. Halika, dahan-dahan lang. $20,000? Ang mahal naman dito sa tindahang ito. Ay naku, 2 dukha na naman. Okay lang yan. Ikaw ang pumili, ako ang magbabayad. Ako na ang pipili para sa'yo. Oy, Umusog ka nga. Mag-unload ako. ano ba ang ginagawa mo? Hinaharangan mo ako. Paano ako mag-unload? Ano ba naman tong salesperson na to? Ganito ka ba talaga sa mga customer? Hindi ba't siniksik ko lang naman kayo? Anong nagmamadali kayo? Mga dukha kayong tulad ninyo. Kung wala kayong pambili, umalis na kayo dito. Ikaw? Aray? Kiao,
Kiao, okay ka lang ba? Ay, bulag pala siya. Nakikita mo ba ang mga damit namin? Lahat ng mga to ay gawa sa ibang bansa. Ibebenta sa mga taong tulad ninyo? Parang sinayang lang ang ganda. Sa tingin ko, ikaw ang bulag? Isang nagbebenta lang ng damit? Anong kayabang-yabang mo? Anong karapatan mong manghamak ng tao? Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Dahil dito sa amin, sa Bincheng, ang pinakamalaki tindahan ng gown. Ang aming boss ay ang pinakamayaman sa Bincheng, si Chi Jingze. Ikaw? Oy, Wag na. Lumipat na lang tayo ng ibang tindahan. Huwag na nating patulan. Bakit naman? Ako, ngayong araw na ito, ay ituturo sa kanya kung paano maging tao. Tawagin mo ang manager ng tindahan ninyo. Ngayong araw, kailangan kong paalisin ka. Ay, akala mo sino ka? Ang aming boss hindi basta-basta natatawag ng kahit sino. Umalis na kayo dito. Ako, Kiao, umalis na tayo. Aray! Hiya, Ay naku, pasensya na ha. Hindi ko napigilan ng paa ko. wala ka bang konsensya? Inaapi mo ang isang bulag. Mag-ingat ka, isusumbong kita. ay. Sino ba to ang maingay? Ang ingay-ingay. Palang pala, kayong dalawang malas. Aray ginanglin, ano pong ginagawa ninyo rito? Sabi ko sa inyo, itong tindahan ninyo, bakit ang baho dito? Parang may isang tao na dumidikit ang amoy ng kahirapan. Ay, tama po kayo. Paalisin ko na silang dalawa agad. Lin Yanran, isa ka talagang asong ulol na hindi mawala-wala. Ang aso, hindi nagbabago ang ugali, kung kani-kanino lang kumakagat. Aray, Hoy! Linyan paano mo naman nagawa na manapak ng basta-basta? Ano ngayon kung sinapak ko siya? Ang sama ng bibig niya. Hindi lang siya ang sasapakin ko, kasama ka rin. wag! Aray ko. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Nagalawin ang tao ko? Ikaw naman, saan ka ba galing? Pakialamero, umalis ka na. Ang pakialam na ito ngayong araw, talagang pakikialaman ko. Anong kayabang-yabang mo? Dilat mo ang mongol mong mata at tingnang mabuti. Dito sa amin, ang Chi Group ang may-ari ng pinakamalaking tindahan ng gown. Hindi lahat ng tao ay maaaring pumasok. Bakit hindi ko maalala na may ganito akong patakaran? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Nagpapanggap na mayaman? Panaginip lang yan. Idilat mo ang mga mata mo at tingnang mabuti. Bagay ba sa akin? Ito yung pandaigdigang, natatanging, ultimate black gold card? Si Ginoong Chi Jingze lang ang mayroon nito? Baka naman ikaw ang may-ari ng mall na si Chi Jingze? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Humingi ka ng tawad sa kanila. Ang boss na yon, paano naging ganun kabata? Ang card mo, peke yan sigurado. Peke man o tunay, isang swipe lang, malalaman. Kung gusto mong magpanggap na mayaman, hayaan mo, papaniwalain kita. Hoy, 1 piso. Mas marami pang pera ang pulubi sa labas kaysa sayo. Huwag kang magmadali. Hindi pa tapos. 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 1 bilyon, 1 trilyon, ha? Ah, ikaw ha? Ang lakas ng loob mong gumamit ng virus card para manloko. Nasira ang POS machine. Magbayad ka. Kung hindi, tatawag ako ng guard. Boss Key. Hindi namin alam na kayo pala ang dumating. Paumanhin po, Boss Chi. Manager, ano pong sinasabi ninyo? Naku, ikaw ang sisihin ko nito. Siya, ang Boss Chi, ang pinakamayaman sa Bincheng. Siya pala ang misteryosong malaking boss? Boss Chi. Aray, Boss Chi. Hindi ko po sinasadya kanina. Huwag ninyo sanang pansinin ang aking kamalian. Patawarin ninyo po ako. Sige na po. Itaas ang pangalan ng taong ito sa lahat ng industriya sa Bincheng. Boss Chi, kung ganoon, magugutom ako ng gusto. Boss Chi! Hatakin palabas. Opo. Boss Chi, pwede pa po ba ng isa pang pagkakataon? Boss Chi, Boss Chi, Boss Chi, pwede pa po ba ng isa pang pagkakataon? Boss Chi, Boss Chi. Hinto. Boss Ki. Kanina, ikaw ang sumipa sa kanya sa banyo? Ako? Hindi ako. Nagkakamali kayo. Boss Chi. Nagkakamali? Sabihin mo? Paano mo siya parurusahan? Linyan sa sobrang kalokohan mo, balang araw magkakabayad ka rin. Bayad. Ako si Lin Yanran, isinilang upang magpakasasa. Kung may kakayahan ka, maghiganti ka sa akin. Huwag magkaroon ng masamang hangarin sa kapwa. Hindi ko gagawin ang ganoong bagay. Ngunit, hindi ito ang dahilan para manakit ka ng iba o magsimula ng gulo. Salamat sa pagsagip sa akin. Aalis na muna kami.
Sino ang nag-utos sa iyong umalis? Boss Qi. 10 beses. Ano? Isulat ng 10 beses ang Dao De Jing bilang parusa. Kapag natapos mo na, saka ka palang makakaalis. Hindi po kayo nagbibiro. Boss Qi, Boss Qi. 20 beses. Lin Chunyan. Ang mga damit sa tindahang ito, ayon sa sukat ni Lin Chunyan, lahat ay ipadala ninyo sa bahay ng pamilya Chi, bawat isa-isa. Opo. Ay nako. Aking minamahal na manugang. Narinig kong kanina pa sa butik ng gown, naapi ka raw. Nasaktan ka ba kahit saan? Siguro nag-aalala lang siya sa akin at sa bata sa tiyan ko. Pagkatapos ng lahat, ito'y supling ng pamilya Chi. Lola, okay lang po ako. Si Chi Jingze ang sumaklolo sa akin. Sa wakas, nagawa rin ng batang yon ang isang bagay na tama. Hindi ka ba nakabili ng iyong gown? Ako ang lola mo, ang bumili na para sa iyo. Lahat ay ayon sa sukat mo. Lola, sobra naman ito. Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo, tanggapin mo. Ikaw ang minamahal naming manugang sa pamilya Chi, hindi ka namin pababayaan, di ba? Ano po ang nangyari, Boss Chi? Hindi po ba kayo papasok? Huwag na. Bumalik na tayo sa opisina. Itong mga gown. Itapon mo na lahat. Sige po, talagang kilalang-kilala ang ating Boss Chi sa pagiging matigas ng mukha. Kahit ano pa, hindi ko itatapon. Kapag nagkataon, nagkagustuhan na kayong dalawa, sisisihin mo pa ako. Sumunod kayo sa akin. Si Binibining Lin, siguradong siya na naman ang magiging number 1. Siyempre naman, 3 taon na siyang sunod-sunod na champion, siguradong wala ng pag-aalinlangan ngayon. Uy, nagkita tayo ulit. Narito ka ba para magpakahirap sa huling pwesto? Narito ako para bugbugin ka ng husto. Ikaw lang. Siyempre, hindi ako. May ibang lalapit para supilin ka. Supilin ako, paano ko hindi alam yan? Sino ba ang may kakayahang talunin ako? Meron! Ang dating champion, si Lin Chunyan. Ha, nakakatawa talaga. Siya, isang bulag, anong ipipiano niya? Akala mo ba si Landini? At saka, ni isang gown, hindi niya yata kayang bilhin. Huwag kang masyadong mayabang. Contestant number 10, si Lin Chunyan. Narito na ba? Kung hindi pa magsi-sign in, ituturing na, withdraw na. Tingnan mo, ni hindi siya maglakas loob na pumunta. Sa totoo lang, para siyang asong ulol, hindi karapat-dapat. Sa entablado. Huwag kang magsalita ng napakaaga. Tingnan mo. Ayan na nga siya. Tingnan mo. Ayan na nga. Naku po. Ang ganda naman ng babaeng ito. Yung gown niya, parang nakita ko na sa isang magazine. Parang gawa ng top couturier. Sino yan? Mas maganda pa kay Lin Yanran. Ang eleganteng tignan. Ganito na naman. Tuwing sumasapit ka, nawawala ako sa paningin nila. Lin Chunyan. Hintayin mo lang. Xiao Nian. Kiao Tiao, Alis na tayo. Aray. pasensya na. Hindi ko kasi nakita. Isang pasensya na lang, tapos na. Ang mahal-mahal ng bestida kong ito. Kaya mo bang bayaran? Lin Yanran, hindi ko talaga sinasadya. Magkano ba? Babayaran ko. Ikaw na mukhang dukha. Yang suot mong bestida, hindi mo alam kung saan mo ninakaw o inagaw yan. Magbabayad ka pa? Kahit ibenta mo ang sarili mo, hindi mo yan mababayaran. Lin Yanran. Pinapayuhan kita. Magsalita ka ng maayos. Oy, Anong ginagawa mo? talagang ang may sugar daddy ka na. Lakas na ng loob mo. Ikaw ang sinasabihan ko. Anong gusto mong gawin? Oy! Bitawan mo ako. Kausapin mo ko. Hahamakin mo ko. Lin Yanran, bitawan mo ko. Hindi kita bibitawan. Maliban na lang kung bayaran mo ako ng 200 milyon. Saka lang kita bibitawan. Lin Yuanran. Yang bestida mo. Paano naging 200 milyon yan? Huwag kang magpakalabis.
Kung sabi kong ganon ang halaga, ganon, ano? Sabihin mo, magbabayad ka o hindi. 200 milyon? Miss Lynn, kung tama ang pagkakita ko, yang suot mo ay isang lumang at hindi ginawang koleksyon na gown lang, di ba? 20 milyon lang ang halaga niyan. Sa tingin ko, sinadya mong bumangga sa kanya. Para singilin siya, di ba? Lin Chunyan. Hintayin mo lang. Boss Chi, Magsisimula na ang kompetisyon. Magparehistro ka na. Xiaonian, huwag kang tumanga-tanga. Magparehistro ka na. Baka ma-disqualify ka. Tara, diretso lang. Boss Chi, kapag nag-ayos si Mrs., napakaganda talaga. Pianong kompetisyon? Hindi beauty pageant. Halatang nabighani ka rin. Ang tsundere mo talaga. Maligayang pagdating sa ating taunang paligsahan sa pagtugtog ng piano. At ngayon, ating tanggapin ang unang kalahok ngayong araw, ang 3 taong sunod-sunod na kampyon, ang batikang babaeng pianistang si Lin Yanran. Bigyan natin siya ng malakas na palakpak. Siya? Karapat-dapat bang tawaging batikang babaeng pianista? Kahit ang titulong yan, kinuha pa niya sa'yo. Hoy! Minsan talaga, naiisip ko ang bait-bait mo masyado. ikaw kasi, masyadong padalos-dalos. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang unang kalahok, si Lin Yanran. Ang aking itatampok na piyesa ay ang Piano Concerto No. 2 ni Prokofiev. Ano? Yun pala ang pipiliin niya. Isang piyesang parang Everest ang hirap, talagang karapat-dapat siyang kampiyon sa 3 taon. Mahirap talagang gawing perpekto ang piyesang ito. Sobrang hinahamon nito ang lakas at kontrol ng manlalaro. Ang tapang niya. Mga payaso, panoorin ninyong mabuti. Ako ang tunay na batikang pianistang karapat-dapat sa titulo. Ang galing. Nagawa niya talagang tapusin ng buo. Oo nga. Kahit na medyo kulang sa tuloy-tuloy at linis, magaling na rin talaga. Kung susunod ka kay Lin Yanran, malaking kawalan yan para sa'yo. At ngayon, ating tanggapin ang ikalawang kalahok, si Yu Kiao Kiao. Bigyan natin siya ng palakpak. Alis na ako. Kaya mo yan. Ngayon naman, pakisalubong natin si Yu Kiao Kiao para sa kanyang pagtatanghal. Magbigay po tayo ng masigabong palakpakan. Hante, natakot ka na ba? Tingnan natin kung anong magagawa ninyo para talunin ako. Magandang araw po sa inyong mga hurado. Ako si Yu Kiao Kiao, kandidata bilang 2. Ang aking itatampok na piyesa ay ang Polonaise Fantasy ni Chopin. Ganoon din pala ang hirap na piyesa ang pinili niya. Kumpara kay Lin Yanran, malayo ang agwat ng kanilang antas. Nakakainip. Mukhang ang kampiyon ngayong taon ay mapupunta na naman kay Lin Yanran. Hintayin muna natin ang susunod na mga kalahok. Baka may sorpresa pa. Ngayon naman, ito na yata ang huli, di ba? Bilisan mo na. Inaantok na talaga ako. Mukhang sa taong ito, wala ring gaanong kapanapanabik. Ang kampyon, malamang kay Lin Yanran na naman. Ngayon naman, pakisalubong natin ang huling kalahok sa paligsahang ito, si Lin Chunyan. Magbigay po tayo ng palakpakan. Kaya mo yan. Parang itong kalahok na ito ay may problema sa paningin. Paano siya makakapagkumpetensya? Parang hindi siya nakakakita. Naku po, isang pianistang bulag. Ito ang mas nakaka-excite. Ako si Lin Chunyan, kandidata bilang 10. Ang aking itatampok na piyesa ay ang Piano Concerto No. 3 ni Rachmaninoff. Naku, ito pala ang piyesang pinakamahirap sa buong mundo. At bulag pa siya. Imposible. Malamang nababaliw na siya. Imposible. Nagbabalak sigurong mandaya. Imposible. Nagche-cheat siguro siya. Ang klaseng piyesa na ito, ang isang bulag na tulad niya, paano niya matutugtog? Sa tingin ko, mas bagay sa'yo ang Twinkle Twinkle Little Star. Lin Yanran, pwede bang huwag kang hanapin ng hanap ng gulo? Ako ang naghahanap ng gulo.
Sa tingin ko, siguradong nakahanda na ang recording niya. Gusto pa niyang magpanggap bilang bulag na pianist. Panaginip lang yan. Ikaw, Imposibleng mandaya siya. Ang buong pamilya Chi ay naninindigan para sa kanya. Magpatuloy ka. Ano? Ang pamilya Chi pala. Ang pinakamayaman sa Bin City. Sino ba talaga ang contestant number 10 na ito? Kaya ba talaga niya o hindi? Huy, baka naman pampagulo lang ito. Sino ba ang nakakaalam? Tingnan na lang natin. Napakagaling. Ang husay niya sa timing at pagpapahayag ng emosyon, naabot na niya ang ibang antas ng galing. Ang tagal-tagal ko nang di nakakarinig ng ganitong pagtugtog. Ang perfect score na ito, dapat talagang perfect score. Imposible? Nagdaya talaga siya. Mayroon talaga siyang. Lin Yanran, dinududa mo ba ang aming kakayahan? wait, talagang natalo sa kompetisyon. Natalo pa sa pagkatao. Kaya't ipinahahayag ko, ang kampiyon ng paligsahang ito ay ang contestant number 10, si Lin Chunyan. Pasensya na, nadulas ako. Okay lang basta wala kang nangyari. Ano bang nangyari sa akin kanina? Naisip ko pang halikan siya. Lin Chunan, siya ba yung asawang gago mo? Bri, asawang gago mo? Siya rin yung nasa butik dati. Asawang gago. Ako? Ihahatid na kita. Hoy, wag na! Ang baby ko! Ako na ang maghahatid. At saka, dadalhin ko pa siya para magdiwang. Ang baby ko? Si Kiao Kiao na lang ang maghatid sa akin. Ayoko na ring makaabala pa sa'yo. Alis na kami. Tara na rin tayo. Hoy, ma. Anak, hulaan mo kung anong nalaman ko. Ano? Siyempre tungkol kay Chi Jingze. Sabi nila, mula nang magising si Chi Jingze, hanggang ngayon, hinahanap niya ang babaeng may peklat na hugis bulaklak sa balikat. Hanggang ngayon hindi pa rin nakikita. At sabi nila, kapag nakita na siya, ituturing siya bilang tanging asawa ng pamilya Chi. Ano? May ganitong klaseng swerte. Kaya pala. Yun pala ang ibig sabihin ng peklat na hugis bulaklak na nakita ko. Ganun pala yun. Tama. Alam mo, isang peklat lang naman yan, madali lang. Ang posisyon bilang tanging asawa ng pamilya Chi ay para lang sa anak kong mahal. Lin Chunan? Tapos na ang magandang buhay mo. Wala na yan. Halika kamay. Ipagdiwang natin ang aking baby sa pagkapanalo ng championship. Karapat dapat talaga. Pero, dahil buntis ka, pinalitan ko na ang alak mo ng gatas. Salamat sa aking maalaga na baby na si Kiao Kiao. Pero, paano ka bigla na lang nagpakasal? At ngayon, bigla na lang buntis ka na? Ewan ko rin. Pagkatapos kong masagip si Lola Chi, kinuha niya akong apo-in-law. Pero siguro dahil lang sa batang dinadala ko. Grabe naman yan. Ang sama naman. At saka narinig ko, ang pamilya Chi ay matagal nang naghahanap ng isang tagapagligtas. Sabi pa nila kapag nakita nila ay kukunin nilang apo-in-law. Hala, ikaw kaya yung babaeng sumagip kay Chi Jingze na misteryosa? Hindi ako ang sumagip kay Chi Jingze. Ang lola lang niya ang nasagip ko.
Kaya siguradong hindi ako yung hinahanap nila. Anong gagawin mo? Paano kung nakita nila yung tunay na babae? Tapos itatapon ka nila? Ikaw at ang baby. Saan kayo pupunta? Hindi ko rin alam, pero kung sakali mang nakita nga nila, ako na mismo ang aalis. Tungkol naman sa bata, mag-isa kong papatatagin siya. Baby, ang bait-bait mo talaga. Para kang anghel na nahulog sa mundo. Ikaw naman araw-araw, puro ka biro sa akin. Hoy, totoo yun na. Sumpa ko. Inuman na. Sasabihin ko sa'yo. Ayaw ko. Hindi ako sang-ayon. Kiao kiao. Ciao ciao. Kiao ciao. Kiao ciao. Hoy, ayos tong dalagita ah. Samahan mo kaming maglakad. Sino ba kayo? Umalis kayo. Ay nagagalit pa. Para kang kuting. Saan ka pupunta? Huwag ka nang umalma. Sumama ka na sa amin. Lumalabas na yung tiyan mo. Buntis pa nga. Hoy, huwag mo akong hawakan. Boss, umalis na lang tayo. Kung ma-miscarriage tong buntis, malaking problema yan sa atin. Anong takot mo diyan? Gusto ko ng bago. Tingnan mo yung mukha. Ang ganda-ganda. Ay, bulag pa pala. Ang saya-saya nito. At sabi nila, masensitibo ang pakiramdam ng mga bulag. Mamaya, sarap na sarap ka. Sino yan? Manggugulo ka sa akin? Gusto mo bang mamatay? Mali ako, mali ako. Huwag mo akong patayin, huwag. Huwag mo akong patayin. Nagkamali ako. Ngayon mo lang nalaman na mali ka? Ang tapang mong galawin ang babae ko. Bulag ako, hindi ko siya nakilala. Hindi na ako uulit. Hindi na talaga ako uulit. Pero sa tingin ko, malamang na uulit ka. Kahit po bigyan ninyo ako ng 800 tapang, hindi ko na siya gagalawin. Suntukin niyo ang ibaba ng katawan niya. Sampalin hanggang sa maging pilay. Sino yan? Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Huwag kang matakot. Ako to. Tara na. Uwi na tayo. Gising ka na. Ang sakit ng ulo ko. Nakakakita na ang mga mata ko. Kumusta ang pakiramdam mo? Ganon ba? Saan ka masakit? Hindi pwede. Nakakakita na ako. Ang bagay na ito ay hindi dapat malaman ng sinuman. Kahit siya, hindi rin pwede. Papasukin niyo ako. Papasukin niyo ako. May napaka-importanting bagay ako na kailangang sabihin kay Boss Chi. Ako na ang bahala. Miss, pakiusap huwag niyong istorbohin si Ji Chi. Hindi ko kayo papapasukin. Paumanhin, Ji Chi. Hindi namin siya napigilan. Mga walang kwenta. Lumabas kayo. Opo.
Hindi ako aalis. Pumunta ako rito para ipakita sa'yo ang isang bagay. Ayokong makakita. Ikaw rin, lumabas ka. Ikaw. Huwag kang magmadali, Jichi. Pagkatapos mong makakita, saka mo ako paalisin. Ang gusto kong ipakita sa'yo ay ito. Wala akong interes sa katawan mo. Magsuot ka na ng damit at umalis ka na rito. Jichi. Sinabi ko na, ikaw rin, lumabas ka. Ito ang markang peach sa balat. Gochi. Ang tunay na babaeng hinahanap mo ay ako. Ang nasa katawan niya ay markang peach sa balat. Baka, si Lin Yanran ang taong hinahanap ng pamilya Chi Jingze. Pero may ganyang markang peach sa balat. Din ako. Baka, nagkataon lang? Bakit hindi ka nagpapaliwanag? Sa isip mo ba, ganoon ako kawalang halaga? Jichi, tutuparin mo ang pangako mo. Di ba? Pakakasalan mo ako. Maligayang bati, Chi. Sa wakas, nakita mo na ang tunay mong pag-ibig. Panahon na para umalis na ako. Wala talaga siyang pakialam sa akin. Siya. Ang pamilya Chi, palaging tumutupad sa salita. Tutuparin ko ang pangako ko. Pakakasalan ko ang babaeng Lin. Totoo ba? Ang galing, Jichi. Uuwi muna ako. At hihintayin ang iyong panliligaw. Ji, wala na tayong koneksyon. Huwag mo akong hawakan. Chunian. Ako talaga. Tama na. Ayaw kong makinig. Hindi ko inakala na una kong makita ang mukha mo. Ay sa huli na lang kita nakilala. Ano na? Lin Chunyan. Iniwan ka na ni Chi Jingze, di ba? Ano ba talaga ang gusto mo? Ang gusto ko? Siyempre, di ko kayang tiisin na masaya ka. Oh, nga pala. Ngayong wala ka ng kinalaman kay Chi Jingze, bakit di kita tulungan na pumunta ka sa aming pamilya Lin para maging katulong? Ano sa tingin mo? Chin Shuanghua, panaginip mo yan? Panaginip ko? Huwag mong kalimutan, Lin Chunyan. Ang abo ng nanay mo, nasa akin pa. Kung magsasabi ka ng isang hindi, sa susunod na segundo, ang abo ng nanay mo, iwiwisik ko sa Poso Negro. Hindi ka maglalakas loob. Sige, subukan mo. Si. Pupunta ako. Ganito dapat, basta't magpakabait ka, sa paglilingkod sa akin, saka ko lang masisiguro. Ang abo ng nanay mo ay mananatiling ligtas. Apo kong mahal. Anong nangyari? Parang nakita ko na umalis ng mag-isa ang manugang ko. Lola, parang nahanap ko na yung tumulong sa akin. Si Lin Yanran. Ano? Siya pala? Hindi pwede? Kahit na si Nyanyan ay walang birthmark na hugis bulaklak ng peach. Sa buhay ko, siya lang ang kinikilala kong manugang. Siya, parang meron din. Meron din ano? Lin Chunyan, parang siya rin ay may birthmark na hugis bulaklak ng peach. Pero, hindi ako masyadong sigurado. Kasi sa tuwing, isang sulok lang ang nakikita ko. Anong meron? Manugang kong mahal.
Meron din pala siya ng birthmark na yon? Bakit nakatayo ka lang diyan? Magmadali ka. Hanapin mo ang mahal kong manugang at ibalik mo siya. Pero, hindi niya ako pinapahalagahan. Dahil noon pa, hindi mo siya inalagaan. Ang isang taong umiibig sa kanya ay hindi man lang sumama sa kanya at saka sinaktan pa siya. Makakapagpakita kaya siya ng totoong pagmamahal sa'yo? Kung mawala mo ang manugang ko, sa akin, magpapakamatay ako sa harap mo. Tama po kayo? Tao. Gawin ang lahat. Hanapin si Ginang. Opo. Hoy, nakita mo ba talaga na naging ako si Ginang Chi? Ay, nakalimutan ko. Bulag ka pala, kaya hindi mo nakikita. Yanran, bagong katulong natin siya. Kaya mabuti ang pakikitungo sa kanya. Huwag kang mag-alala, ma. Ako mismo ang bahala sa kanya. Hala, mukhang tumaba ka. Mukhang mabuti ang trato sa iyo ng mga Chi. Sayang naman, ang tagal mo sa pamilya Chi. Pero sa huli, ganito lang ang nangyari. Itinaboy ka ng walang awa. Lin Chunyan, ang kawawa mo naman. Totoo yan. Nandoon siya. Nang kunin ko ang identidad ko, wala man lang inisip ni Chi Jingze ang nararamdaman niya. Diretso siyang nagpahayag na pakakasalan niya ako. Kung ganoon, ang sanggol sa tiyan mo, hindi na kailangan ipanganak, di ba? Kung may lakas ka pa, nagalawin ang anak ko. Kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Ano ba, nagmamadali ka? Marami tayong oras para pahirapan ka ng dahan-dahan. Dahan-dahan kitang pahihirapan. Pag-isipan ko muna. Una, linisin mo muna ang kwarto ko. Tandaan mo, dapat walang kahit aning alikabok. Kapag may natagpuan akong alikabok, gagawin kong magkahiwalay kayo ng anak mo. Ano pang hinihintay mo, umalis ka na. Ay anak, gusto na talagang gusto ni nanay na makita na maging Mrs. Chi ka na sa lalong madaling panahon. Kapag umuwi si tatay galing sa ibang bansa at nalaman ito, siguradong ipagmamalaki niya ako. Sina, Binibining Lin. Ginoong Lu, Binibining Lin, bakit kayo biglang umuwi? Ang mag-ina, hindi basta-basta magpapalampas sa inyo. ginamit nila ang abo ng nanay ko para takutin ako. Wala akong magawa kung hindi pumunta. Napakalupit talaga ng babaeng iyon. Naisipan niyang gamitin ang abo ng ginang para ipangbanta sa iyo. Binibining Lin, huwag kayong mag-alala. Aagahan kong hanapin ang abo ng ginang at ilalabas ko ito para sa inyo. Mabuti naman. Salamat, Ginoong Lu. Binibining Lin, huwag kayong mahiya. Ito ay gamit ng ginang noong siya'y nabubuhay pa. Iniutos niya sa akin na personal ko itong ibigay sa iyo. Ngayon, may pagkakataon na akong maibigay ito. Ito nga talaga ang kuwintas ni nanay. Nanay, 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 dilat mo ang mata mo, tingnan mo ako, nanay. Anak, kaunti na lang ang oras ko. Tandaan mo, humanap ka ng isang lalaki na mabuti sa'yo. Yung lalaking kayang ililigtas ka sa panganib. Ang ganoong lalaki. Ang siyang tunay na lalaki sa buhay mo. Nanay, hindi ko naiintindihan. Ano bang sinasabi mo?
Ayoko ng kahit anong lalaki. Ikaw lang ang gusto ko, nanay. Mabuting bata. Balang araw, maiintindihan mo rin. Anak, hindi na kita masyadong matutulungan. Hindi rin maganda ang pagpili ko ng lalaki. Nanay. Nanay. Namimiss na kita. Binibini, ang mata ninyo, nakakakita na ba kayo? Mabuti naman, talagang ikinagagalak ko ito para sa iyo. Lin Chunyan, saan ka ba nagpunta? Putang inang bulag ka. Kahit trabaho hindi mo magawa ng maayos, talagang walang kwenta. Tara, sumasakit daw ang binti ng anak ko. Pumunta ka at masahihan mo ang kanyang binti. Si. Bilis. Lin Chunyan. Sadyain mo ba yan? Pasensya na. Naninigas ang kamay ko kanina. Lin Chunyan. Payo ko sa'yo, huwag kang mag-isip ng masama. Kung hindi, mas lalong magiging malas ang kapalaran mo. Dali. Linisin mo na yan. Si. Sabi ko sa'yo, maging mas mabilis ka naman. Tingnan mo, ang dami-dami pang kalat dito. Ano ba ang inaantay mo? Bilisan mo. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka ba? Nasa akin lahat ng kinain mo. Pasensya na. Hindi ko kasi nakita. Akala ko walang tao sa tabi. Hoy, ikaw. Aray. Ang sakit. Miss Lin, bago pa man malinis ang lugar na ito, mas mabuting wag ka munang pumunta rito. Madulas kasi ang sahig. Lin Chunyan. Hintayin mo lang. Naku, sa wakas malinis na rin. Mag-shower muna ako. Hoy, sino bang nagpahintulot sa'yo na maligo sa banyo namin? Lumabas ka. Pasensya na po. Hindi ko po alam. Ikaw pa, gusto mong maligo. Hindi ka karapat-dapat. Pero kung hindi ako maliligo, kung hindi talaga ako maliligo, baka ikaw pa ang maamoy. Bulag ka. Pagdating ng panahon, itatapon kita sa kulungan ng aso para doon ka matulog. Halika rito. Linisin mo ang mga damit na ito ngayon din. Hugasan mo ng kamay. Ako lang ang maghuhugas? Ano pa ba? Wala kang aasahan na tutulong sa'yo. Ngayon, kung hindi mo pupulbusin ang mga kamay mo, hindi ka kakain mamayang gabi. Paano naman malilinis to ng sabon? Gumamit ka ng liquid detergent. Talagang walang kwenta. Si. Aray, bobo ka ba? Cashmere to, mamahaling damit. Paano mo nagawa na hugasan ng mainit na tubig?
Walang alam talaga. Hindi naman mainit to. Maligamgam lang. Sumasagot ka pa? Ang sinabi ko, yun ang masusunod. Alamin mo, sa bahay na to, ako ang hari. Apo, Gamitin mo ang malamig na tubig. Kapag nahuli kitang nagmamainit ng tubig, babatuhin kita. Huwag ka ring gagamit ng guwantes. Aray, Binibini. Ano po ang gusto ninyong sabihin? Bakit mo naman pinipilit yan? ayos lang. Sa ganitong paraan lang, hindi nila magagalaw ang abo ng nanay ko. Pero buntis ka pa naman. Paano ka nakakapag ganito ng trabaho? Huwag kayong mag-alala, Jilu. Sa paningin nila, bulag pa rin ako. May paraan ako para mapahamak sila. Lin Ianran, marami akong paraan para pagbayarin ka. Naku, Binibini. Nagmamadali ako. Ano ba yan? Gusto mo bang hindi ka rin makakain? Hindi ba? Hindi po. Sa banyo po. Banyo? Anong nangyari doon sa bulag? Mas mabuti pong tingnan nyo na lang po mismo. Umalis ka diyan. Ikaw. Ganito ka ba maglaban ng damit ko? Anong problema? Gamit ko naman ay sabong panlaba. Utang inang bulag ka. Ito ay panglinis ng inidoro. Paano naging panglinis ng inidoro yan? Bulag ka. Sinasadya mo yan, di ba? Isang pares ng hikaw na taffeta stone na nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Isang kolyar na brilyante mula sa graph na may bigat na 30 karat. At ang bigay kaya ay 10 bilyong pisong cash. Ay naku. Salamat sa pamilya Chi. Salamat, Ginoong Chi. Hoy, Yanran, halika't kunin mo ang bigay kaya. Ang napakamahal na bigay kaya ng pamilya Chi ay talagang magara. Chi Jingze, kailan ba siya darating? Huwag mag-alala. Naghahanap lang ng isang tao si Ginoong Chi. Malapit na siyang dumating. Naghahanap ng tao? Buti na lang at yung babaeng yon ay naikinulong natin. Ang silong na ito ay napakakuble. Kahit na ang Diyos mismo ang dumating, hindi siya mahahanap. Narito na si Jichi. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Anong ginagawa niyo? Chi, hindi. Mahal. Ay. Dapat mas magsanay kayong dalawa sa isa't isa. Dapat mas magsanay kayong dalawa sa isa't isa. Haha. Chi, anong ibig mong sabihin? Wala. Nandidiri lang ako. Hindi. Sinabi mo namang pakakasalan mo si Yanran ngayon. Sinabi mo namang pakakasalan mo si Yanran ngayon. Hindi ka naman magbabago ng isip, di ba? Boss Ki, tutuparin mo ang iyong pangako. Napakakasalan mo ako, di ba? Maligayang bati, Boss Chi. Sa wakas, nakita mo na ang tunay na pag-ibig. Panahon na para sa akin na umalis na. Seryoso siya? Wala talagang pakialam sa akin? Si. Ang pamilya Chi ay laging nagiging tapat sa salita. Tutuparin ko ang pangako. Pakakasalan ko ang babaeng anak ng pamilyang Lin. Totoo ba? Napakaganda naman, Boss Chi. Ang ibig kong sabihin, dumating ako para pakasalan ang babaeng anak ng Lin, ngunit hindi siya. Boss Chi, ano ang ibig mong sabihin? Bukod sa akin, sino pa ang babaeng anak ng Lin dito? Naku po, ang pakakasalan ng pamilyang Chi. Hindi ba talaga si Lin Chunyan? Pero
Pero hindi ba't pinalayas ninyo si Lin Chunyan? Tumigil ka sa kakadaldal. Nagsimula na si Boss Chi ng pagsisiyasat sa buong lungsod upang hanapin ang aming ginang. Magsalita ka. Narito ba ang ginang sa inyong lugar? Ako. Talagang hindi namin alam kung nasaan si Binibining Lin. Halughugin ang buong bahay. Walang dapat makaligtas. Opo. Boss Chi, hinalughog na namin ang buong bahay. Wala kaming nakitang si Lin Chunyan. Hala, Boss Chi, nakikita mo naman. Paano namin magagawa na magtago ng tao ng basta-basta? Boss Ki, kahit pabigyan nyo kami ng 800 tapang, hindi pa rin namin itatago siya. Paano mo naman kami mapagbintangan ng ganyan-ganyan lang? Sandali. Sandali lang. Si Lin Chunyan, si Qin Shuanghua ang nagtago sa kanya sa silong. Ano? Ikaw ang magpatnubay. Yanran, Inay, Palabasin niyo ako! Palabasin niyo ako! Tulong! May tao ba dyan? Anong gagawin ko? Nanay, parang hindi ko na mahihintay yung sinasabi mo. Lin Chunyan, ayos ka lang ba? Chi Jingze, okay lang ako. Ang mata mo. Chi Jingze, ang sakit ng tiyan ko. Parang manganganak na ako. Huwag kang mag-alala. Dadalhin kita sa ospital. pakiusap, Chi, pakiusap, pamilya Chi. Maging mabait kayo. Kalimutan na ninyo ang pamilya namin. May kasabihan, ang gumagawa ng kasalanan, siya ang magdurusa. Qin Shuanghua, sumama ka na lang kay Ji, Gao sa ibang bansa, para magbaksyon. ano? Ibang bansa? Ayaw naming pumunta sa ibang bansa. Ayaw. Huwag ninyo kaming ipadala sa ibang bansa. Ayaw talaga naming pumunta. Ngayon ka palang hihingi ng tawad? Huli na, mga gwardya! Dalhin ninyo ang babaeng ito. Sige, dalhin na. Bitawan ninyo ako. Ayaw kong pumunta. Nanay, huwag ninyong galawin ang nanay ko. Huwag. Tumigil ka. Kung maingay ka pa, isasama ka rin namin. Anak, tulungan mo ako. Anak. Nanay, At saka, ang negosyo ni Jilin ay isa-isang papatayin din namin. Si Jilin, magpahinga na lang siya sa bahay. Matanda na siya. Huwag na siyang mag-isip tungkol sa negosyo. ano ang gagawin ko? Ngayon, nadamay pa si Papa. Lin Chunyan, pinahamak mo ang buong pamilya ko. Hindi kita palalampasin. Kahit mamatay ako, hindi. Hay nako, kahabag-habag kong manugang na babae. Dapat kang maging maayos. Lin Chunyan, kailangan mong magpakatatag. Ang manganganak ay may fetal distress. Kailangan niya ng oxygen kaagad. Ang birthmark na hugis bulaklak. Jingze, nakita mo ba? Si Neneng, siya nga ang hinahanap natin. Siya nga talaga. Gago ka! Nasaan ang neneng ko? Pumasok na. Siya. Ayos ah. Naglakas loob kang ilagay siya sa panganib. Makinig ka, Chi. Mula nang paalisin si Neneng sa bahay ni Lin Yanran at Qin Shuanghua, ang dalawang iyon, hindi siya sumuko sa buhay. Nagtratrabaho siya bilang food delivery rider at courier para mabuhay. At nang magbuntis siya ng anak mo, mas lalo niyang tiniis ang lahat ng hirap at sakit. Kung may mangyari sa kanya ngayon, hindi kita patatawarin. Ano? Niyan. Pinalayas pa rin siya ng dalawang babaeng yon. Opo, Lola. Mula nang pumanaw ang kanyang ina, ang kanyang ama, ay dinala na si Qin Shuanghua, ang babaeng yon, pabalik sa bahay. Si Chunyan ay talagang tiniis ng maraming hirap. Yun pala, sa lahat ng panahon, ako ang nagkamali sa kanya. Kasalanan mo itong lahat. Hindi mo inalagaan ng maayos ang aking minamahal na apo. Ang aking minamahal na apo.
Kung may mangyari man sa kanya ako, maghihiwalay na tayo. Mula ngayon, wala nang lola sa'yo. Ipag-adyanawa ng langit. Ang aking manugang na babae ay maging ligtas at payapa. Ipag-adya ang aming pamilyang Chi. Na maging ligtas ang ina at anak. Nanganak na. Manugang, gising ka na. Lola, nasaan ang anak ko? Narito. Magkambal pa, isang lalaki at isang babae. Ako bibili na ako ng damit para sa aking mga apo. Alam ko. Ikaw nakakakita na. Paano? Gusto mo pa bang iwan ako ulit? Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Yung mga nangyari noon, nagkamali ako sa'yo. Humihingi ako ng paumanhin. Sinusumpa ko? Mula ngayon, hindi kita at ng baby hahayaan na magdusa kahit kailan. Maniwala ka sa akin. Ako, si Chi Jingze, magkakaroon lang ng isang asawa, ikaw, si Lin Chunyan. Hindi kita pababayaan kahit kailan. Nanay, pwede pa ba akong maniwala sa kanya? Nanay, dilat mo ang mga mata mo. Tingnan mo ako, nanay. Anak, kaunti na lang ang oras ng nanay mo. Tandaan mo, humanap ka ng taong mabuti. Sa'yo, yung lalaking ililigtas ka sa oras ng panganib. Ang ganoong lalaki, ang siyang tunay mong kapalaran. Nanay, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ayoko ng lalaki, ikaw lang ang kailangan ko, nanay. Mabuti kang bata. Balang araw, maiintindihan mo rin. Anak, hindi na masyadong makakatulong sa'yo ang nanay mo. Ang pagpili ng nanay mo ng lalaki, hindi maganda. Nanay? Nanay! Naniniwala ako sa'yo. Lola, pagkatapos kong manganak, gusto ko pa ring lumabas para maghanap ng trabahong bagay sa akin. Ano, malaki ang pamilya namin at marami kaming ari-arian. Bakit kailangan mo pang maghanap ng trabaho? Lola, kung ano ang gusto ni Chunyan, hayaan mo na siya. Sa mga susunod na araw, magpahinga ka ng mabuti. Kapag nakalabas ka na, may isa pa akong regalo para sa iyo. Talaga? Magugustuhan mo talaga ito. Narating na ba natin? Anong sorpresa ito? Ang sikreto mo naman. Dilat na ang mata mo. Ito ang piano studio ng nanay ko. Paano mo? Noong una, nang mag-imbestiga ako, natuklasan ko ito. Akala ko, magugustuhan mo ito. Gusto ko talaga ito. Salamat. Okay lang. O kaya, patawag ako ng katulong para maglinis, tapos babalik tayo. Wag na. Dito, ito ang natitirang alaala ko at ni Mama. Ayokong galawin ito ng iba. Dito dati nilalagay ni Mama ang mga librong gusto niyang basahin. Noong bata pa ako, madalas akong naglalaro ng blocks dyan. Subukan mo. Tama naman ang tono. Medyo hindi lang pantay ang pagpapatagal ng tunog. Ang nanay mo, dati siguro ay isang napakagaling na pianista. Noong bata pa ako, gusto kong maging katulad niya. Sayang lang, ang studio na ito, para na lang itong alaala. Paano naman nangyari yon? Siguro? Pwede mong buksan muli ang studio na ito. Ikaw ang magturo. Nandito ako. Wala kang dapat ikabahala. Alam mo, nandito ako sa likod mo, ang buong pamilya Chi. Ano ang gusto mong gawin? Gawin mo ng buong tapang. Noon, hindi ko masyadong napansin ang mga mata mo. Ngayon ko lang napansin. Mahal. Ang mga mata mo. Ang ganda. Ikaw, bigla-bigla kang nagsasabi ng ganyan? Noon,
Hindi mo ba ako masyadong pinapansin? Ngayon, ano ang pakiramdam mo? Ano ang masasabi mo? Okay lang. Okay lang? Ikaw, ano ang sinasabi mo? Nakakahiya naman. Ano naman ang masama? Yayakapin ko lang ang asawa ko. Wala namang labag sa batas yon. Guro Lin, paalam. Paalam. Sa pag-uwi, tandaan mong mag-practice ng madalas. Guro Lee, napakagaling ninyong magturo. Ang piano ng anak ko, mabilis na umunlad nitong mga nakaraang araw. Oo nga, oo nga. At ang bayad pa, napakamura. Kalahati lang halos kumpara sa mga review center. Masaya na ako kung kayo ay kontento. Tungkol naman sa bayad, ang hangarin ko ay hindi para kumita. Nako, mga guro na tulad ninyo na may mabuting kalooban, mas marami pa. Kami ng mga nanay. Mamatay sa saya. Tama nga. Oo nga pala, Guro Lin. Anong level na ng piano mo ngayon? Naku, kailangan pa bang itanong? Syempre, level 10 na. Ganyan kagaling si Guro Lin. Anong level? Wala nga siyang lisensya sa pagtuturo, illegal ang ginagawa niya. At saka, bulag siya, nagpapanggap pa siyang guro sa piano? Sa tingin ko, panloloko lang ang ginagawa niya. Bulag. Oo nga, huwag kang magpalinlang sa kanyang pagpapanggap, parang normal na tao. Sa totoo lang, isang kahabag-habag na bulag siya. At saka, tingnan ninyo itong studio, mukha bang lehitimo? Ito. Lin Ianran, tama na ang kalokohan mo. Kalokohan? Ito ay pagtindig ko para sa kapakanan ng mga magulang. Dapat lang na ang ilegal na estudyong ito ay gibain kaagad. Hindi ba? Tama ba ako? Tama. Tama, ito mismo ang babae na habang nagtuturo ay sinaktan ang anak ko, tingnan ninyo. Puro pasa. Imposible. Ginoong magulang, huwag kang magsinungaling. Talaga nga. Ang ugali ni Teacher Lin, paano siya gagawa ng ganoon? Maniwala kayo o hindi? Tingnan ninyo ang anak ko. Binugbog ng magkadamagang mukha. Hayop talaga. Mga magulang, pag-isipan ninyong mabuti. Ang pagpapakalat ng maling balita ay labag sa batas. Laban sa batas? Sige, titingnan natin kung ikaw ang unang makukulong o kami ang mauuna. Ikaw, Ito ay isang institusyon na walang lisensya at nakuha pa ang karamihan ng aming mga estudyante. Magkulong ka na lang. Talaga nga, isang institusyong walang lisensya, institusyon ang kumuha pa ng karamihan sa aming mga estudyante. Magsibilang na kayo sa kulungan. Sa tingin ko, ang ganitong illegal na studio dapat direktang gibain. Gawin ang tama. Tama, gibain ang tindahan. Gawin ang tama. Gawin ang tama! wag! Huwag ninyong gibain! Gibain ninyo? Bulag ang babaeng ito. Kahit makita niya, hindi niya mapipigilan. Wag! Tumigil ka nga. Mga kasama, gibain. Boss Chi, may problema! Bigla na lang dinala ni Lin Yanran ang isang grupo ng mga tao para gibain ang studio ni Lin Chunyan. Gigibain nila! Ano? Nasa studio ba ang misis ko? Nandun siya. Huwag ninyong gibain! Huwag ninyong gibain! Ito ang sheet music na iniwan sa akin ng nanay ko. Huwag ninyong punitin! Aray! Aray! Huwag mong sirain. Huwag mong sirain. Ito ang kanta na iniwan sa akin ng nanay ko. Huwag mong punitin. Aray! Aray! Lin Churian, nakikita mo ba? Ito ang kapalit kapag kinontra mo ako. Habang ako'y buhay pa. Hindi ka magkakaroon ng masinhawang buhay. Lin Yanran, kawangis ka ng nanay mo. Pareho kayong mga insektong nangingialam sa masayang buhay ng ibang tao. Ano ang sinabi mo? Nasa binggit ka na ng kamatayan, matigas pa rin ang mukha mo. Nandyan pa yung piano, di ba? Siraan nyo rin. Durugin nyo ng husto. Huwag! Ito ang piano na iniwan sa akin ng nanay ko. Huwag niyo pong sirain. Ayaw mong masira. Eh di kasama ka na, sabay-sabay nating durugin. Nagpapanggap ka pa. Tingnan natin kung gaano katagal ang katawan mong laman at dugo ang tatagal. Sayang naman. Nakapanganak ka na pala. Hindi ko nadala yung bastos na anak sa tiyan mo para sampalin din. Ginang Lin, hindi kaya sobra na yung ginawa natin? Kung masyadong masaktan tong tao? Oo nga, sabay-sabay lang tayong magulo rito ang gusto mo. Paano kung masira siya? Paano na ang mangyayari? Anong kinakatakot ninyo? Ako ang bahala sa lahat ng kahihinatnan.
Hindi pa naman siya patay, di ba? Sige, basagin niyo. Ang bagal-bagal ninyo. Kung ayaw ninyong gumawa, ako na. Sinong walang mata ang humampas sa akin? Jingse, Chi. Ginoong Chi. Ano? Boski? Baka yung pinakamayamang tao sa Bincheng? Boss Chi? Lin Yan Ran. Mukhang gusto mo nang mamatay. Pasensya na. Nahuli ako. nandito ka na. Tumigil ka! Ngayon, wala sa inyo ang makakaalis. Kanina, ang ginawa ninyo sa kanya. Ngayon, ibabalik ko ng buo. Ano nangyayari? Lin Yan Ran, sinabi mo lang na papuntahin kami para manira ng okasyon. Hindi mo sinabing ganito ang mangyayari. And Oo nga, ayaw na namin. Ibibigay namin pabalik ang binayad mo. Palayain nyo na kami. Boss Chi, pakihinahon po. Talagang nagkakamali na po kami. Ngayon ka pa hihingi ng tawad? Huli na. Halika, sabihin mo. Ano ang gusto mong gawin sa kanila? Hindi ako ganoon kabait. Bugbugin mo siya hanggang hindi na siya makabangon. Tapos, hayaan mo na lang siyang mamatay. Susundin ko ang lahat ng gusto mo. Ikaw, ang mga mata mo, gumaling na. Oh, matagal nang gumaling. Pasensya na. Nadismaya ka na naman. Putang ina mo. Kung matagal nang gumaling ang mga mata mo, bakit ka nagbubulag-bulagan dito? Lin Chunyan, nakakadiri ka. Tumigil ka. Chi Jingsa, ang asawa mo, matagal nang nagbubulag-bulagan sa tabi mo, para lang makuha ang awa mo. Isang babaeng ganito katuso, paano mo maaaring panatilihin sa tabi mo? Ano naman? Basta ang misis ay patuloy na mananatili. Sa tabi ko, maaari niyang gawin ang anumang gusto niyang gawin. Ikaw, kayo, ano ba ang meron sa kanya na napakaganda? Karapat-dapat ba siyang gustuhin ng lahat? Mula pagkabata, saan man siya naroroon, wala nang nakakapansin sa akin. Tumigil ka, tumigil kayo. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ninyo? Bitawan mo ako. Mga galos lang ito. Wala namang malubha. Bibigyan ko kayo ng gamot, ipahid nyo lang, at gagaling na. Ayan, talagang okay lang ako. Hindi mo kailangang mag-alala ng ganyan. Mag-aalala? Kung hindi ako nahuli, hindi ka sana napahamak ng walang dahilan. Hindi mo ito kasalanan. Kayong magkasintahan, maganda ang samahan ninyo. Mabuti iyan. Pero ngayon, may mga pasyente pa ako. Dapat maging aware kayo sa lugar. Kayong mag-asawa, maganda ang samahan ninyo. Mabuti iyon. Pero ngayon, may iba pa akong pasyente. Mag-ingat din kayo sa lugar. Lin Chunyan, huwag mong isipin na panalo ka na dahil dito. Hulaan mo, ang mga tauhan ko ay may nahukay sa hardin. Halamanan. Nako, Lin Chunyan, ano sa palagay mo, dapat kong itatapon ko ba ang abo ng nanay mo sa septic tank o sa kanal? At yung taksil, si Ji Lu, matanda na siya, kaya kaya niyang tumagal sa bugbog. At yung trader na yon, si Ginoong Lu, matanda na siya, kaya kaya niya ang pambubugbog. Lin Yanran. Huwag kang paulit-ulit na subukan ang aking pasensya. Alas 8 ng gabi. Kung hindi ka darating, maghanda ka na magpaalam sa abo ng nanay mo at sa trader na si Ginoong Lu. Mag-iisa ka. Oo nga pala, mag-isa kang pumunta. Kung hindi, hindi mo pa rin makikita sila.
Anong nangyari? Lin Yanran. Ginamit niya ang abo ng nanay ko at si Ginoong Lu para takutin ako. Pinapapunta niya ako sa Lin residence ng mag-isa, alas 8 ng gabi. Anong plano mo? Kailangan kong pumunta. Pero ngayon, gagawin ko siyang magdusa sa sarili niyang kasalanan. Gagawin ko, aking mahal. Kaya, ano sa tingin mo? Kailangan kong pumunta. Pero ngayon, gagawin kong siya ang maghirap sa sarili niyang gawa. Sige, aking mahal. Hayaan mong hulaan ko. Wala ka namang ginagawang kalokohan sa likod ko, di ba? Ano ang ginawa mo kay Jilu? Huwag kang magmadali. Hindi mo muna itatanong ang abo ng iyong ina. Oh, talagang may Chi Jingzi kang sandigan. Nakakatingin ka na sa akin ng ganyan. Mas mabuting magpakabait ka. Kung hindi, Nanay, ano, galit ka? Lin Yanran, ano ba talaga ang gusto mo bago ka tumigil? Ano ang gusto kong gawin? Siyempre, gusto kong maranasan mo rin ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Huwag mong isipin na dahil may Chi family kang sandigan, ay pwede ka nang magmalaki sa harap ko. Hindi ko naisip kahit kailan na magmalaki. Lin Yanran, hindi kita inaway kahit kailan. Ikaw, ang laging parang daga sa kanal na gustong agawin ang lahat sa akin. At ako, gusto ko lang mabawi ang mga bagay na sa akin. Tumahimik ka. Lahat sa pamilya Lin ay sa akin. Ikaw at ang nanay mo ay hindi dapat nabuhay. Huwag mong sasabihin ang nanay ko ng ganyan. Tingnan mo ang sarili mo ngayon kung gaano ka kahabag-habag. Kawangis na kawangis mo. Ang patay mong nanay. Tumahimik ka. Ibalik mo sa akin ang abo ng nanay ko. Panaginip lang yan. Tumahimik ka. Ibalik mo sa akin ang abo ng nanay ko. Panaginip mo yan. Alam mo ba kung bakit kita pinatawag dito? May paraan ako para sirain ang pangalan mo, para wala ka ng mukhang ihaharap kay Chi Jingzi. Ano ang ibig mong sabihin? Gumawa ako ng isang video na eksklusibo para sa'yo. Mamaya, ipalalabas ko ito sa lahat ng pangunahing media at balita. Hulaan mo. Makikita kaya ito ni Chi Jingzi? Ano ang sinasabi mo? Hindi lang yan. Kailangan mo ring aminin ng harapan na totoo ang video na ito. Hindi lang yan. Kailangan ko ring marinig sa sarili mong bibig na aminin mo na totoo ang video na yon. Panaginip lang yan. Ganoon ba? Kung ganoon, maghintay ka na lang na magpaalam sa iyong minamahal na ina. Paalam na. Tumigil ka! Pumapayag ako. Basta't sa sarili kong bibig ko aaminin na totoo ang video. Ibabalik mo si Jilu. Pati ang abo ng aking ina sa akin, di ba? Siyempre naman. Kailangan ko munang makita ang iyong sinseridad. Dalhin ninyo rito yung matandang yan. Jilu. Lin Yanran, grabe ka na talaga. Kung may problema ka, sa akin mo idirekta. Bakit mo pinag-iinitan ng matanda? Binibini, narinig ko ang lahat ng pinag-uusapan ninyo sa loob. Huwag mong pakinggan ang gusto niya. Ibinigay ko na sa iyo ang tao. Ang ipinangako mo sa akin, dapat mong tuparin iyon. Kung hindi, simulan ang paglalabas. Binibini, Ito po, ihahatid muna namin kayo sa ospital. Pagkatapos, bibigyan namin kayo ng pera, sapat na para sa inyong pagreretiro. Umalis na lang kayo sa pamilya Lin at mamuhay ng payapa sa inyong pagtanda.
Salamat po sa kabutihang loob ninyo, Binibini. Pero kanina po ay nangako kayo sa babaeng iyon. Talaga bang ayos lang iyon? Oo, pumayag ako sa kanya. Pero ang bida sa video, baka kailangang palitan. Ayos na ang lahat ng plano. Siyempre naman. Sino ba ako? Kayong dalawa? Maghanda na lang kayong manood ng magandang palabas. Sa kasal mo? Dapat ako ang nakaupo sa pangunahing mesa ha. Anong kasal? Wala lang. Hindi pa pala nasasabi. Nakakainis na talaga. Buksan mo ang TV. Buksan mo ang TV. Isang gabi na ang lumipas. Dapat ay kumpleto na ang pag-ferment. Ayon sa mga hindi kilalang tao, kahapon ay maraming nagsumite ng video tungkol sa anak na babae ng pamilyang Lin, kasama si Gao Shenming ng Rongda Group, na nakalabas ang hindi magandang video. Ngayon, kami ay nasa tahanan ng pamilya Chi, at naghihintay kay Binibining Lin na lumabas upang magbigay ng kasagutan. Tama. Ganito nga. Binibining Lin, maaari po bang magbigay kayo ng komento? Totoo po ba ang video kahapon? O baka naman ito'y sadyang peke? Oh, inaamin ko na totoo ang laman ng video. Tungkol dito, labis akong humihingi ng paumanhin. Hahaha. Nanalo ako. Lin Chunyan. Pagkatapos ng napakaraming taon, sa wakas ay, naapakan ko na ang ulo mo. Tingnan natin kung paano ka pa makakapagpakita ng mukha sa harap ng pamilya Chi. Lin Chunyan. Pagkatagal-tagal din, sa wakas, naapakan na kita. Tingnan ko lang kung anong mukha pa ang ipapakita mo sa pamilya Chi. Sige, panoorin natin ang buong detalye ng video. Hayaan mong masulyapan ko ng mabuti ang desperadong ekspresyon mo. Ito. Imposible ito. Hindi ito totoo. Lin Chunyan. Niloko niya ako. Humihingi ako ng paumanhin sa ginawa ni GNG. Lin, nakikiusap ako sa mga mamamahayag na wag nang guluhin ang magulong personal na buhay niya. Lin Chunyan, niloko mo ako. Kung ganoon, ako mismo ang maghahatid sa nanay mo sa imburnal. Saan ka pupunta? Miss Lin Yanran, pakipaliwanag po kung bakit kayo nakipagrelasyon kay Gao Shenming. Kailan po ito nagsimula? Ganoon ba talaga kaloko-loko ang buhay pribado ni Miss Lin? Pakipaliwanag po. Pakipaliwanag po, Miss Lin. Sagutin niyo po, Miss Lin. Pakipaliwanag po, Miss Lin. Miss Lin! Hindi. Pwede na bang ibalik sa akin? Sa ngayon, mukhang si Miss Lin Yanran ay nag-agaw pa ng gamit kay Miss Lin Chunyan. Ayon sa mga balita, sobrang mayabang at malupit si Miss Lin Yanran. Mukhang totoo nga. Sabi nila, marami nang nakakita sa publiko kay Miss Lin Yanran na nananakit ng tao o naninipa. Sagutin niyo po. Sabi nila, maraming tao noon sa mga pampublikong lugar nakakita kay Geng Lin Yanran na nananakit ng tao sa harap ng publiko at naninipa ng tao. Pakisagot po. Gumawa ng lahat ng paraan para saktan ng babae ko. Parang gusto mo nang mamatay. Mga tauhan, gusto kong ang buong huling bahagi ng buhay niya ay sa mental hospital gugulin. Mag-isip-isip siyang mabuti. Chi Jingxi, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Chi Jingxi. Gusto kitang dalhin sa isang lugar. Xi Jingze, ano ang ginagawa mo rito? Naalala mo pa ba?
Yung kasunduan sa kasal natin? Gieng, Lin, ito ay isang prenuptial agreement. Dito nakasaad ang mga obligasyon ni Ji-Chi sa inyo at sa bata habang mag-asawa kayo pero si Ji-Chi ay may minamahal na iba. Kapag natagpuan na ni Ji-Chi ang taong yon, ang inyong dalawa ni Ji-Chi na relasyon ay agad na matatapos. Oo, naaalala ko. Bakit? Ngayon, gusto kong pawalang bisa ito. Oo, naaalala ko. Bakit? Ngayon, gusto kong kanselahin ito. Talaga? Ako ba ang nagdulot ng problema? Hindi. Hindi ganon. Gusto ko, bigyan ka ng formal ng isang seremonyang kasal. Ako. Gusto kitang pakasalan ng formal. Ikaw. Ayaw mo ba? Gago ka? Oo, gusto ko. Pwede ba? Kung magbago ako ng isip ngayon, masyado na yatang huli.